Nung nakaraang Sunday, narinig po natin ang isang kwento ng pagbabago sa buhay po ng ating kapatid, ni Brother Jovi. Narinig po natin yung kanyang experience, no? Nung wala pa siya sa Panginoon at kung paano siya hinanap ng Panginoon, no? At yung mga struggles niya sa buhay at yung purpose ng Panginoon sa kanya. So, narinig po natin, no? At itong message natin ngayong umaga is connection sa atin pong narinig din na testimony nung nakaraan. No, hindi lang natin na ituloy ito dahil nakulang na tayo sa oras, the time. But ngayon po, yung key verse natin, ayan po ang Tagalog translation ng Pangalawang Korinto, chapter 5 and verse 7. Sabi po dito, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay isang tanong. Personal na tanong. No, marahil tanong natin sa sarili po natin. Bakit ba hindi pa rin ako nagbabago? Bakit ba hindi pa rin ako nagbabago? Now, ang context nitong verse na binasa po natin, isinulat ni Apostol Pablo ang liham na ito, ang letter na to, sa iglesia ng Corinto upang tugunan ang iba't ibang issue doon sa iglesia na yon. No? Halimbawa, iba't ibang issue na nangyari sa loob ng church. No, kasama na po dito yung hidwaan. No, sa loob ng church may hidwaan. Nagkaroon din ng problema sa moral na pagkakamali. No, so mayroong problem sa church na yon. At mga maling pangunawa patungkol sa doktrina po ng ating Panginoon. Kaya nagsulat po si Pablo itong letter na to para i-address itong mga issues na ito. Okay? Now, sa passage din ito, binibigyang diin ni Pablo na may malaking pagbabago. Okay? Na nagaganap kapag ang isang tao ay nasa kay Kristo. Binibigyang diin ni Pablo ito, itong katuruan ito, na pag ikaw ay nasa kay Kristo, mayroon pong pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Kaya yan ang verse natin. Now, likas na po sa tao na mamuhay po sa kasalanan. No? Ibig sabihin, nature na po yan ng tao. Okay? Likas sa isang tao ang pagiging makasalanan. And that's true. Pero para sa ating bilang Kristiyano, para sa isang tunay na Kristiyano, ang pagbabago ay talagang inaasahan. Okay? Ulitin ko, likas sa isang tao na mamuhay sa kasalanan. Nature yan. Pero sa isang tunay na mananampalataya, expected po na may pagbabago. Normal po sa isang natural man. Pag sinabi pong natural man, ito yung unsaved man. Ito yung mga tao na wala pa po silang kaugnayan kay Kristo. Ito yung kalagayan po natin nung wala pa tayo kay Kristo. Kahit nabilong tayo sa natural man. So yung mga tao na wala pa kay Kristo, normal lang po sa isang natural man na mamuhay sa kasalanan. Kaya hindi pa po makita sa kanila yung tunay na pagbabago. Okay? But listen to this. Question mark naman. Sa nagsasabing siya daw ay Kristiyano, pero hindi makita sa kanyang buhay ang tunay na pagbabago. Mayroong question mark doon. Kasi nga, ang taong nasa kay Kristo ay tiyak makakaranas ng tunay na pagbabago.
2 Corinthians 5:17. Hindi po natin pwedeng tanggihan yung katotohanan yan. Ay, pastor, baka sa kanila lang yan, hindi yan totoo sa akin. So, question mark ngayon, yung pagkilala natin na Kristiyano tayo. Kasi kung ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo, tiyak po ang pagbabago. Pangako yan ng Diyos sa mga tunay na may kaugnayan sa Kanya. Okay? Kaya ito yung mga tanong. Bakit ba hindi pa rin ako nagbabago? Bakit ba walang pagbabago sa buhay ko? Bakit ganun pa rin ang pag-uugali ko? Bakit ganun pa rin ang behavior ko? Bakit walang pagbabago sa lifestyle ko? Natanong na ba natin yan sa sarili natin? Bakit ba hanggang ngayon, bandage pa rin ako sa kasalanan? Matagal naman na ako sa church. Active naman ako sa ministry. Nagbabasa naman ako ng Bible. Nagpe-pray naman ako. Pero bakit hindi ko pa rin maranasan sa buhay ko ang tunay na pagbabago? Now, kung yan po ang mga katanungan natin sa sarili natin, then this message is for you. Now, listen. Transformation is 100% the work of God. Transformation is 100% the work of God, but it involves a conscious decision. It involves a right heart submission and full cooperation sa part natin. Transformation, walang problema sa Diyos. God is willing to transform our lives. Pero kailangan po dito, kailangan mong gumawa ng choice. Kailangan ng desisyon. Kailangan natin ng submission. Pagpapasakop. At kailangan po natin yung kooperasyon. Now this morning, mayroon pong 5 posibleng dahilan kung bakit hanggang ngayon, marahil, hindi natin nararanasan sa buhay yung tunay na pagbabago. May mga posibilidad, may 5 posibilidad o posibleng dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi mo mararanasan yung tunay na pagbabago. Number 1, una po, i-consider natin ito. Kaya po, hindi mo maranasan or hindi natin naranasan yung tunay na pagbabago, babalikan natin ito, baka walang tunay na pag-amin. Sa Sunday School kanina, na-take note natin na we must accept the responsibility of our mistake, of our sin. Walang tunay na pag-amin. Isa po yan sa dahilan, mga kapatid, kung bakit sa atin bilang Kristiyano, hindi pa rin ako nagbabago. Kasi una sa lahat, hindi natin inaamin na mayroon tayong kasalanan. Hindi natin inaamin na kailangan nating magbago. Now dito po, itinuro ni Pablo, ang sino mang kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, ngunit, take note, kung hindi tayo tapat na umaamin sa ating mga kasalanan at patuloy na itinatanggi ang ating pangangailangan ng pagbabago, nahahadlangan natin ang ating karanasan ng bagong buhay kay Kristo. Ito yung problema, mga kapatid. Kaya walang pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Ang problema, dinideny natin ang ating kasalanan. Dinideny natin yung need, kailangan ko ng transformation. Dinideny natin yon. Hindi natin maamin sa sarili natin na nagkamali po tayo. Hindi natin maamin sa sarili natin na itong ginagawa ko, kasalanan ito. Kaya no wonder walang nagbago sa buhay natin kasi akala natin yung ginagawa natin tama.
Hindi ko kailangan ng transformation kasi tama itong ginagawa ko. Even though alam natin, ang dami nating ginawang hindi maganda sa Diyos. Ang kulang doon, mga kapatid, yung pag-amin. Dinideny po natin na nagkamali po tayo. Dinideny natin na nagkasala tayo. Dinideny po natin na kailangan natin ng transformation. Dinadaya natin ang ating sarili na hindi mali ang ating ginagawa kahit taliwas ito sa prinsipyo ng Biblia at kasalanan ito sa paningin ng Diyos. Dinideny natin yon, no? Bakit walang pagbabago ang Pilipinas? Kasi may mga dinideny tayo na ang tao dinideny na mayroong need ang bayan natin, kailangan ng talaga ng pagbabago. No? Even sa ating personal na buhay, no? Yan pong problema, mga kapatid. Bakit hindi tayo nagbabago? Ano pa? Dina-justify natin ang ating pagkakamali. Dina-justify natin. Ay, kaya ko lang nagawa yon kasi alam nating mali, but dina-justify po natin yun. Kaya hindi tayo nagbabago kasi dina-justify natin. At minsan, biniblame natin ang ibang tao sa ating nagawang mali at kasalanan. At yun nga, nangyari yan kay Adan. Na-blame niya si Eva. Si Eva naman, binblame niya yung serpent. At minsan, nadadala natin yun. No? Pag mayroong mali, pag mayroong kasalanan, hindi muna natin maamin yan sa sarili natin. We try to blame others. Kaya ko nagawa ito dahil yon. Dinideny natin. Yan po ang problema. Ang lahat ng mga ito ay pumipigil sa atin na lubos na matamo ang bagong buhay na inaalok po ni Kristo. Bakit hindi ako nagbabago? Bakit ganito pa rin ako? Alam ko, Christian ako, pero bakit ganito pa rin pag-uugali ko? Bakit ganito pa rin yung aking pamumuhay? Bakit hindi ako nagbabago? Ang tanong, umamin na ba tayo? Mayroon na bang pag-amin? Mayroon bang tunay na pag-amin sa sarili natin? Or tuloy-tuloy pa rin yung pag-deny natin? No? Ay, okay lang ako. Okay lang itong ginagawa ko. So, isa po ito sa dahilan, posibleng dahilan, kung bakit po hindi natin nararanasan yung pagbabago sa ating buhay. Okay. Pangalawa po, not only walang tunay na pag-amin, pangalawa, walang tunay na pagsisisi. Walang tunay na pagsisisi. Alam natin na bilang isang Kristiyano o bilang isang tao, kung gusto natin ng transformation, importante ang repentance. Importante ang repentance sa salvation. Pero importante din ang repentance sa transformation. Kasi paano tayo itatransform ng Panginoon kung hindi natin ito pagsisisihan? Okay? Ang nangyayari, mga kapatid, kaya nasabi natin walang tunay na pagsisisi, ang nangyayari kasi, nag-remorse lang tayo. Nag-remorse lang tayo, pero hindi talaga tayo nag-repent. Ano yung nag-remorse, Pastor? Yun bang nalungkot lang tayo dahil nagkasala tayo? Nalungkot tayo doon sa ginawa natin na mali. Na-realize natin na nagkamali tayo at nalungkot tayo doon. Pero pwede pala tayong mag-remorse na hindi tayo nag-repent. Now, let me give you an example. Si Judas. Alam natin, no? Kilala natin si Judas. Si Judas na, kasi maraming Judas sa Bible eh. Sa disciple ni Jesus Christ, hindi lang si Judas Iscariot ang Judas dyan. No? Si Judas Iscariot, ang tinutukoy natin, yung nagtraidor.
Okay? Kasama niya si Jesus 3.5 years. Pero dumating siya sa punto na kanyang ipinagkanulo ang Panginoong Jesus. Okay? Kapalit ng, ilan ba yun? 30 pesos? 30 pieces of what? Silver. Ngayon, nung na-realize ni Judas na mali ang kanyang ginawa, anong aksyon na ginawa ni Judas? Nalungkot ba siya? Yes. Umiyak ba siya? Yes. Nag-repent ba siya? Anong ginawa niya? Sa halip na kanyang ayusin yon, anong ginawa? Nagbigti. Okay? Si Judas po ay nagpakamatay. Compare mo siya kay Peter. Si Peter nagkamali din po. Dininay niya si Jesus Christ. Ilang beses? 3. Pero nung na-realize ni Peter na mali at kasalanan yung pag-deny niya kay Jesus Christ, anong ginawa niya? Si Peter po nag-repent. In fact, kumagulgol din siya sa kaiiyak. Pero nag-repent po si Peter. Paano natin nasabi na nag-repent si Peter? Nung dumating na sa punto na si Peter po ay nalagay na sa alanganin ang kanyang buhay because of Jesus Christ, ano pong nangyari? Dininay niya ba ulit? Hindi. Di ba? Si Peter, according sa tradition, paano ba siya namatay? He was crucified upside down. Kumbaga, makita mo doon yung totoong pagsisisi kasi hindi niya na ginawa yung dati niyang pagkakamali noon. That time, he is willing to die for Jesus Christ. Umpisa noon na nag-repent siya. Okay? Ang point ko po mga kapatid, minsan kaya hindi tayo nagbago kasi marahil nag-remorse lang tayo sa isang bagay na alam natin mali. Nalungkot lang tayo. Marahil umiyak tayo doon. Pero hindi tayo nag-repent. Yun ang reason kung bakit darating yung temptation, babalikan pa rin natin yung dating kasalanan na pinag-iyakan na po natin. Kasi nag-remorse tayo. Hindi tayo sincere o hindi tayo seryoso doon sa paghingi po natin ng tawad sa Diyos. Sabi nga nila, no, walang pagbabago kasi marahil yung pagsisisi na yon ay galing sa sabi nila nga galing daw sa nguso, hindi galing sa puso. Lalo na sa atin, mag-share tayo, sometimes pinapasunod natin pero may danger din dyan kasi minsan. Kasi pwede siyang sumunod sa prayer na yon, sa sinner's prayer na yon, pero hindi galing dito. No wonder, ang dami nating nasiran. Sumunod naman sila sa prayer, pero bakit hindi sila nagbago? Pero baka hindi galing sa puso yun. Baka galing lang sa nguso. Kasi pinasunod mo siyempre susunod yun. Hindi sincere. Hindi tayo seryoso. No? Now, ang totoong pagsisisi, makinig kayo dito. Ang totoong pagsisisi, mga kapatid, dapat may kasamang pagtalikod. Yan ang tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi may kasamang pagtalikod. Kaya pag hindi natin tinalikuran yung isang bagay na alam natin kasalanan, hindi tayo nagsisi. Nag-remorse tayo. Kasi ang tunay na pagsisisi may kasamang pagtalikod. Ay mali pala ang magnakaw. Pinagsisihan mo at tinalikuran mo. Ay mali pala ang magdroga. Daming testimony na dating drug addict, nung nakilala si Jesus Christ, nagbago ang buhay. Okay? Bagong buhay. Yun ang totoong pagsisisi. Kasi tinalikuran niya yung dating buhay, meron siya. Ang dating buhay niya sa kasalanan, tinalikuran po niya, and that is repentance. Okay? Ang tunay na pagsisisi ay mahalaga upang maranasan ang bagong buhay
na ipinangako ni Kristo. Kung tayo ay nakaramdam lamang ng pagkalungkot, ngunit hindi tunay na tumatalikod sa kasalanan, hindi totoo ang ating pagsisisi at nananatili pa tayong alipin ng ating lumang pagkatao. Okay? Ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan ng taos-pusong pagtalikod sa kasalanan at isang tunay na pangako sa pagbabago upang maging ganap na bagong nilalang. Okay? Kaya yun yung i-reflect natin. Bakit ba Kristiyano na ako pero bakit ganun pa rin ako? Babalikan natin yon. Totoo bang pinagsisihan ko ang mga bagay na ito? O sinet aside ko lang siya at darating yung time kukunin ko ulit yun. Sa Sunday school natin, nabanggit ko kanina na kailangan nating hubarin yung dating pagkatao. Kagaya lang yan na, Lord, sige, hubarin ko muna ito. Diyan lang yan. Steady ka lang dyan. Okay? Darating yung time, susuotin ko ulit yan. Parang ganun po ang picture nun. Hubarin na ninyo, sabi ni Pablo, ang inyong dating pagkatao. Ang ibig niyang sabihin, huwag nyo na yung suotin. Kundi isuot nyo yung bagong pagkatao. Pero paano ba natin hubarin ito? Sa pamamagitan ng pagsisisi. Pagsisisi na may kasamang pagtalikod. Okay? Ibig sabihin, kung dati kang manginginom, kailangan mo talikuran yung buhay sa panginginom. Kung dati kang palagi kang nagsusugal, sino pang may dinadakip yata magsugal na? May nadakip na ba dito? Oo, nakatago. Now, kung dati ito yung ginagawa, alam nyo, ang tunay na Kristiyano, hindi na siya matutuwa sa mga bagay na alam niyang nakakasakit sa damdamin ng Diyos. Amen? Amen. Kasi kung ano ka na ngayon sensitive ka na ngayon, kung gagawin ko to, yes, masatisfy yung laman ko. Pero hindi pala natutuwa si God. Hindi pala natutuwa yung Holy Spirit, ay andito siya sa akin. Your body now is the temple of the Holy Spirit. So nagiging aware ka ngayon sa presence ng Panginoon. Tama pa bang puntahan ko yung lugar na yon? Alam ko, matutokso lang ako doon. Kasama mo yung Holy Spirit. Sige nga, punta nga ako doon. Parang nilang sinasabi, Lord, punta tayo dito. Okay? Ang problema, nangingibabaw pala yung old nature natin. Pero ang isang tunay na Kristiyano, sensitive ka. Kung pupunta ako dito, hindi matutuwa si God. So, ang mangyari ngayon, gagawa ka ng choice. Huwag na lang ako pumunta. Diba? Walang tunay na pagsisisi. Isa yan sa dahilan kung bakit tayo po ay hindi nagbabago. Ano pa po? Marahil walang tunay po na pananampalataya. Okay? Hindi totoo yung pananampalatayang sinasabi po natin. Kaya ito yung tanong, naniniwala ka ba na si Jesus ang iyong tagapagligtas? Sino sa atin naniniwala si Jesus ang tagapagligtas? Okay, itaas yung paa. Lahat tayo naniniwala si Jesus ang tagapagligtas, right? Kung si Jesus ang tagapagligtas, ibig sabihin, kaya kanyang iligtas sa penalty ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at sa presensya ng kasalanan. Now, sino yung Jesus na tinanggap mo na hanggang ngayon hindi niya kayang tanggalin yung mga kasalanan sa buhay natin? Maliban na lang kung hindi totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang Panginoon. Naniniwala tayo dyan. So kung si Jesus ang iyong Panginoon, kailangan kang magpasakop ngayon sa boss mo. Ang gusto ng boss mo, mamuhay ka ng matuwid. Sabi ng boss mo, mamuhay ka ng
magtagumpay sa kasalanan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ngayon, kung kinikilala mo siyang Panginoon, kailangan kang magpasako. Kaya nga, yun nga sabi natin, question mark, kung tiniklaim mo na si Jesus Christ, o ikaw ay Kristiyano, pero hindi ka sumusunod sa Panginoon at tagapagligtas mo. So, may apektado yung faith mo doon. May question mark sa sinasabing mong pananampalataya. Okay? Si Jesus ang ating tagumpay. Siya yung ating victory. May kanta tayo, no? Oh, victory in Jesus, my Savior forever. May victory na po tayo. Hindi mo na kailangan, actually, ito yung kagandahan. Hindi mo na kailangan harapin yung mga kasalanan na yan na mag-isa. You have victory. Nanalo na po. Mayroon na pong nanalo si Jesus. When Jesus Christ died on the cross, nanalo na po si Jesus Christ. All we have to do is to claim the victory that Jesus. Okay. Lord, alam ko itong mga kasalanan na to na meron ako, na pagtagumpayan mo na ito. Kaya nga nagtitiwala ako sa iyo kasi kung ako lang, hindi ko kayang tanggalin to. I put my trust in you kasi ikaw lang ang makakapagbago sa akin. And that is faith. Kaya tayo nabibigo kasi akala natin kaya natin baguhin sarili natin sa sarili nating lakas. So pag ang ating pananampalataya, tiwala sa sarili natin, mafe-fail po tayo. But if we acknowledge, Lord, mahina po ako, hindi ko po ito kaya, na-develop ang faith mo sa Panginoon. Lord, I trust you to give me victory over my bad attitude, my bad habits, my bad lifestyle. Naniniwala ka ba na ikaw, dahil kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang? Ikaw ba ay bago ng nilalang? Bakit hindi kayo makapagsalita? Hindi kayo makapagsalita, hindi kayo bagong nilalang? Kung ikaw ay nasa kay Kristo, you are a new? That's right. Ikaw ay bago na. Kaya, hindi mag-synchronize ngayon, yung sinasabi natin, ako'y kay Kristo na, tapos naglalakad tayo sa dati pang pagkatao. Kaya ibagay natin ngayon, since ako na'y bagong nilalang, kailangan na akong maglakad ng panibagong pamumuhay. Kailangan ko na ngayong bitawan, iwanan, talikuran yung dati kong pamumuhay kasi ako'y bago na kay Kristo. Okay? Kung hindi natin yan tatandaan, mga kapatid, ma-develop sa isip natin, ay ganito pa rin ako. No? Kamusta ka na? Ay, ganun pa rin. Anong ibig kong sabihin ganun pa rin? Wala bang nagbago sa'yo mula mo nakilala si Kristo? So, pananampalataya, ikaw ba'y naniniwala na ikaw ay pinatawad at nilinis na ng Panginoon? Ikaw ay sumampalataya, tinanggap mo si Jesus, natanggap mo yung kaligtasan, naniniwala ka ba ngayon na ikaw ay malinis na sa paningin ng Diyos? Amen. Naniniwala ka ba na ikaw ay binago na ng Diyos? Then live by that truth. Ako'y binago na ng Panginoon. Okay? May kanta tayo, no? He's still working on me. Hindi pa tapos si God sa buhay natin. Marahil inuunti-unti niyang babaguhin yung ating buhay. Marahil sa area na to, tapos na siya. Yung ating kaligtasan, tapos na siya dyan. Ngayon, nasa proseso tayo ng transformation. Kaya matagalan tayo na magbago kasi nagre-resist tayo. Lumalaban tayo kay Lord. Nagre-resist tayo sa ginagawa niya sa buhay natin. Kaya wala po tayong pagbabago. Naniniwala ka ba na ikaw ay mayroon ng tagumpay dahil lamang kay Kristo? Faith. Kaya walang pagbabago kasi walang tunay na pananampalataya.
ang kawalan ng pananampalatayang ito ay nagiging hadlang sa atin kung bakit hindi natin nararanasan ang bagong buhay kay Kristo. Pang-apat, second to the last. Walang pagbabago dahil walang tunay na pagsuko sa Diyos. Upang tayo ay maging isang bagong nilalang, kailangan bagong puso o buong puso nating isuko ang lahat sa Diyos. Isuko, surrender. Kung patuloy tayong kumakapit sa mga lumang gawi sa ating dating pagkatao, okay? Sa ating kasalanan o sa mga bagay na hindi natin kayang isuko sa Panginoon, hindi po natin lubos maranasan ang bagong buhay na inaalok po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ang tunay po na pagbabago ay nangangailangan ng pagtalikod sa lahat ng bagay na nauukol sa lumang pagkatao at buong pagtanggap sa bagong buhay kay Kristo. Kailangan tanong ganito, meron ka pa bang reservation? Lord, gusto kong magbago, pero ito lang muna, Lord, ang gusto kong isuko sa iyo. Huwag lang muna ito, Lord. Mayroon pa ba tayong reservation, kapatid? Kaya hindi buo yung ating transformation. Hindi pa matapos-tapos itong transformation sa isang area pa lang kasi ang dami po nating reservation. Meron ka pa bang reservation? Nag-i-enjoy ka pa ba doon sa kasalanan na yan? Kaya hindi mo mabitaw-bitawan. Hindi natin mabitawan yun kasi we enjoy doing it. Kaya tanong, willing mo bang isuko ang lahat sa Panginoon? Kung nais mong maranasan yung pagbabago. Okay? Yung panghuli po dito, walang tunay na pagsuko sa Diyos. Okay? Or, marahil walang tunay na personal na kaugnayan kay Kristo. Walang tunay na personal na kaugnayan. Ibig sabihin, hindi totoo na nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Reliyon lang ang meron, pero walang personal na relasyon. Pwede ang tao magbago-bago ng reliyon, pero wala siyang relasyon sa Diyos. Kaya yun ang rason. Ang dami ko nang napasukang reliyon, pero wala pa rin pagbabago. Kasi reliyon lang yung meron. Ang kailangan natin, relasyon sa Panginoon. Kasi ang tao na nasa kay Kristo, may pagbabago. Pero pag ang tao wala kay Kristo, imposible po ang transformation. Yun yung palagi namin sinasabi sa mga kapulisan. Gusto nyo ng transformation. Gusto ninyo na ang kapulisan ay mayroong pagbabago. Ngayon, ang amin lang doon, pupunta kami doon, iba-ibang mga pastor kami. Pupunta kami doon hindi para i-introduce sa kanilang reliyon. Kasi kahit lahat ng reliyon pasukan nila, walang pagbabagong kapulisan. Ang kailangan nila, relasyon sa Panginoon. At yan pong kailangan po natin. Relasyon po. Pwede kang maging active sa church at ministeryo. Take note, na wala kang personal na kaugnayan kay Kristo. Pwede pala yun, pastor? Pwede kang maging active sa church, pero wala kang relasyon kay Kristo. Anong batayan mo, pastor? Look at Judas. 3.5 years kasama si Jesus Christ. Si Judas ang isang halimbawa ng isang tao nag-assume na siya ay Kristiyano. Pero yung totoo, walang relasyon sa Diyos. 3.5 years. Kung saan si Jesus Christ nagbiministeryo, andun si Judas. Nung nagmimilagro si Jesus Christ, witness si Judas. Nung nangangaral si Jesus Christ, andun din si Judas. Kaya hindi ibig sabihin, active ka sa church, may relasyon ka na sa Kanya. Okay? Pwede kang maging active sa ministry na wala kang kaugnayan sa Diyos. Ito testimony din. Sa Bible school,
Hindi lahat pala na nag-aaral sa Bible School, yung pinag-aralan ko sa Iloilo, ay ligtas, saved. Mayroon doon, fourth year na siya sa college, sa Bible School. Fourth year na po. No? Anak pa ng pastor. Fourth year na siya sa Bible School, doon niya palang nakilala si Jesus Christ as his personal Savior. Ibig sabihin, nadaya siya sa sarili niya na anak ako ng pastor, ligtas din ako. Lumaki ako sa church. Lumaki ako sa Sunday school. Nag-assume siya, Kristiyano din ako. Pero fourth year na siya sa Bible school. Can you imagine, na fourth year ka na, magpastor ka na. Tapos doon mo pa na-realize, wala pala akong relasyon sa Panginoon. Now, what's my point? Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi lahat tumatawag sa akin, Lord, Lord, makakapasok sa kanyang kaharian. So, let's check ourselves, mga kapatid. Ang tunay na pagbabago nasa kay Kristo. Sinasabi dito sa 2 Corinthians 5:17 na ang malalim na personal na kaugnayan kay Kristo ang nagdudulot ng tunay na pagbabago. Okay? Yan ang sikreto po. Kung ang ating pananampalataya ay puro panlabas at ritual, okay? Panlabas na ritual lamang nang walang personal na koneksyon kay Jesus, hindi natin mararanasan ang tunay na pagbabago na nagmumula sa pagkakilala sa Kanya ng lubusan. Kaya ito yung tanong sa atin, ito yung pangwakas po natin. Okay? Ikaw ba ay nagtataka? Mayroon akong na-post sa Facebook. At yan ang mga tanong na yan. Ikaw ba ay nagtataka bakit hindi mo pa rin nararanasan ang tunay na pagbabago? Marahil ginawa mo na ang lahat mong makakaya, pero wala pa rin totoong pagbabago na nangyayari sa buhay mo. Baka kasi si Kristo ang kulang sa iyo. And let us try to search. Ako ba talagang, Lord, nasa kay Kristo ako? O dinadaya ko lang ang sarili ko na ako'y Kristiyano? Pero yung totoo, wala akong kaugnayan kay Kristo. Isang dahilan kung bakit walang pagbabago kasi walang totoong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang 2 Corinthians 5:17 ay nagpapaalala sa atin ng malalim na pagbabago na nagaganap kapag tayo ay tunay nasa kay Kristo. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang sino mang kay Kristo ay isang bagong nilalang, ang dati niyang pagkatao ay lumipas na at ang bago ay dumating na. Okay? Ang bagong buhay na ito ay hindi lamang pagbabago sa asal o pananaw, kundi isang kabuuang pagbabago ng pagkatao sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. At naniniwala tayo dyan, God is so powerful, He can transform us. Okay? Habang pinag-iisipan natin, let us close our eyes. Mga kapatid. Habang pinag-iisipan natin ang mga bagay na narinig po natin ngayong umaga, close your eyes, bow your heads. Napakahalaga, kapatid, na suriin natin ang ating personal na relasyon kay Jesus. Tayo ba ay sumusunod sa Kanya dahil sa nakasanayan na? O dahil tunay nating nakikilala at pinapayagan siyang kumilos sa ating buhay? Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng taus-pusong pagsisisi, pananampalataya at pagsuko. Kinakailangan nito ang isang desisyon na talikuran
ang ating mga dating gawi at yakapin ng buo ang bagong buhay na inaalok ni Kristo. Kung tayo po ay nahihirapan sa pagbabago, sa kabila ng ating mga pagsisikap, maaaring panahon na upang suriin ang ating mga puso. Buo ba ang aking pagsuko sa Diyos? Mayroon ba tayong mga kasalanan at ugali na hindi pa natin kayang talikuran? Kapatid, ang tunay na pagbabago ay nagaganap kapag huminto tayo sa pagtitiwala sa ating sariling lakas at hinayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa atin. Mayroon bang tunay na pag-amin? Umamin na ba tayo? Mayroon bang tunay na pagsisisi? Pagsisisi na may kasamang pagtalikod? Mayroon bang tunay na pananampalataya? Mayroon bang tunay na pagsuko? O mayroon ka bang tunay na kaugnayan sa Kanya? If you are here this morning at na-realize mo, kaya pala hindi ako nagbabago kasi lahat ng ito wala pala ito sa akin. And this morning, gusto ko maranasan ang bagong buhay kay Kristo. Kung gusto mo maranasan yung bagong buhay kay Kristo, kapatid, kaibigan, lumapit ka kay Kristo ngayon. Lumapit ka. At magpakumbaba ka, sabihin mo, Panginoon, inaamin ko, nagkasala po ako. Inaamin ko, Panginoon, na itong mga bagay na ito, na ginagawa ko, hindi nakakalugod sa iyo. Inaamin ko, Panginoon, na kailangan ko ng transformation. Kailangan ko ng kaligtasan mo, Panginoon. Kailangan kong magbago. Kaya ngayong umaga, sabihin mo sa Panginoon, Lord, nagsisisi na po ako. Pero hindi ka lang dapat malungkot sa mga kasalanan na yon. Dapat andyan sa atin yung willingness na talikuran. Then exercise your faith. Lord, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang tagapagligtas ko. Naniniwala ako na dahil kay Kristo ako na isang bagong nilalang. Pero kung wala ka pang relasyon, kilalanin mo na si Jesus sa buhay mo. Sumampalataya ka na namatay na si Jesus sa iyo. Binayaran niya na ang kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Ibinuhos na ni Jesus ang kanyang dugo. Mahugasan ka lamang. Muli siyang nabuhay para bigyan ka ng kaligtasan at tutulungan ka na magkaroon ng panibagong buhay. Kailangan mo lang ngayon isuko ang buhay mo sa Panginoon. Lord, here's my life. I need your salvation, Lord. And I want to experience that life transformation. Kung ikaw naman ay tinanggap mo na si Jesus, pero hanggang ngayon struggle ka pa rin, baka nagtitiwala ka sa sarili mong lakas. It's time for you to put your faith totally on the Lord Jesus Christ. Lord, I claim your victory. Lord, tinataas ko, sinusugo ko sa iyo itong aking weaknesses. Pag nangibabaw yan, Panginoon, Lord, bumibigay talaga. Kahinaan ko yan, Panginoon. Surrender your weaknesses to the Lord. Lord, itong bad behavior, bad attitude ko, Panginoon, hindi ko po matanggal-tanggal. But I surrender my bad attitude to you, Lord. Lord, change me.
Change my heart, Lord. Make me a person you want me to be. Help me to live a life that is pleasing to you, Lord. Father, salamat po. Thank you for your word. Salamat po, Diyos. Tulungan niyo po kami na sa pagharap po namin sa panibagong linggong ito, makita sa amin ang tunay na pagbabago. Bless your church, Lord. Even sa aming mga kaibigan na nandito ngayon, huwag niyo po silang hayaang makauwi na hindi kanila nakikilala bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen.